Nako, eto na nga. Hindi na nakapagpigil. Nagsalita na po itong si Toby Tiangco, mga sangkay, at may malaki pong pasabog ngayon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Kamusta po kayo, mga kababayan? Mga solid sangkay, ayos ba tayo dyan? Ito, pag-usapan lamang po natin saglit itong malaking pasabog ni Toby Tiangco. We all know naman Toby Tiangco na pagkakamalang minsang DDS, na pagkakamalan din po siyang loyalista. But for me, siya po ay neutral, mga sangkay na tao. Okay? Nagalit sa korap. Ngayon, mga sangkay, ito pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, eto na. Pag-usapan po natin. Ayon kasi dito, Representative Tiangco claims President Marcos blasted former Speaker Martin Romualdez over alleged kickbacks. So, binagsakan daw po ng galit ni PBBM itong si Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ayan na. Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Naku, dito na mga sangkay. Binunyag na. Na mukhang na bad trip at napuno na nga si PBBM kay Zaldico at Martin Romualdez. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Grabe, no? Kaya ako, mga sangkay, kahit si Martin Romualdez, sinasabi niya na willing siya na maimbestigahan, while the other person outside of this country, which is Zaldico, mga sangkay, sinasabi po niya na itong mastermind, si BBM, si Romualdez. But guys, real talk, dalawa lang ang pwedeng gumawa nito. Si Martin at itong si Zaldico. Ang base sa mga statement ni Tiangco, mga sangkay, mukhang totoo nga na itong dalawang ito ang nagmamaniobra ng budget, mga sangkay. At alam nyo na ang kasunod. Kaya pala sobrang lakas sa Kongreso, mga sangkay. Ito, si Tiangco mismo ang nagsasalita. Kasi witness po ito. Bakit? Bakit sa witness? Siya po yung kasama ni PBBM. Kaya nga po, bilib po ako sa taong ito kahit papaano, mga sangkay, no? Hindi niya pinagtatakpan ang dumi bagkos gusto niyang umalingasaw ito nang sa ganun malaman ng taong bayan. Pero, nilalahad niya ang katotohanan. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga, mga sangkay, sinama daw po siya. Nung papagalitan niya yung dalawang yun, sinama niya si Toby Tiangco. So yun. So kaya makikita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami. Because sinasabi niya pag nag-uutos siya, hindi ko naman 'to gagawin kung walang utos sa taas eh. So lagi pong dinadamay ni Martin si Pangulong BBM. Ako naman ang sinasagot ko noon, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Diba? Very vocal kasi ako dyan eh. So, hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi? Kaya nga,
hanggang kay ang kausap niya si Martin di ba? So kaya nga Mr. President, hanggang kay Martin wala nang wala nang duda na talagang sila ni Saldi. Okay, next. So, sa madaling sabi, tinraidor ni Martin Romualdez yung kanyang pinsan na si PBBM. Grabe naman yan. Next. Ang hindi na, okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba, assuming si Alcantara nagbigay nun, o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang, 2 billion na a month. Wow. Grabe. 2 billion per month. My goodness. Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila di ba? Ang sinasabi ni Mark, Talagang pinagdidiinan po ni Toby Tiangco wala siyang na itong si Martin at Zaldico ay iisa ang utak. No? Ito yung tinutukoy niya Mga sangkay. Grabe. Zaldico inobliga ni Martin Romualdez na magbigay ng 2 billion kada buwan. natanggap. Pareho sila di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa ay nagtuturuan Oo nga mga sangkay. Silang dalawa nagtuturuan, itong si Martin at saka si Saldico. So silang dalawa talaga dito ang dapat masakote. Di ba may pera So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Di ba sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Saan napunta yung pera? Silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang alamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? So, hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi? Di ba puro sabi? Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. Okay, gets na natin mga sangkay. So sa madaling sabi, ang dating, si Martin Romualdez pala, tinatraidor si PBBM. Ayon po kay Tiangco, mga sangkay. Ginagamit di umano ni Romualdez yung pangalan ni PBBM para mamaniubra yung pera. Grabe kung totoo to, mga sangkay, no? I Pinsan. don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang Witness kasi itong si Tiangco kasi nandun siya, mga sangkay. na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa, nakalimutan ko, buti tinanong mo yun. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved. Correct. And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi na
di niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente. Grabe, mga sangkay, no? Di pa rin ako makapaniwala. Pero, well, this is politics, mga sangkay. Wala talagang pinsan-pinsan dito, kamakamag-anak. No? Nagtatraydoran. Ginamit pala yung pangalan ni PBBM. Ay, nako po, mga sangkay. Buti na lang nabunyag talaga to. Ewan ko saan kaya napunta yung pera nila, dalawa. No? Si Saldi ko may mga air assets. Itong si Martin, hindi ko alam eh. Ano, saan ba napupunta yung kayamanan yan? My goodness. Ano po ang inyong opinion, guys, tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.